Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, itaas natin sa Diyos ang lahat ng ating mga panalangin at kahilingan, lalo tigit ang ating mga panalangin sa mga kapatid nating may karamdaman. Tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Naparito ka para mapagbalik loob ang mga makasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Inialay mo ang iyong buhay para sa kaligtasan ng mundo. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ipinananalangin mo kami sa Amang Mahabagin. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, yung anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, nagdamag ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinabi ng mga masasamang tao, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo'y nagkasala laban sa kaugalian. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Makapangyarihang Diyos, ako ay iligtas. Ipagsanggalang mo niyong iyong lakas. Dinggin mo, O Diyos, itong iyong anak, sa aking dalangin, ngayoy binibigkas. Ang Diyos ay siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Ang nagmamataas ay laban sa akin. Hangad ng malupit, ang ako'y patayin. Sila'y mga taong ang Diyos ay di pansin. Ang Diyos ay siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Batid kong ang Diyos ang aking katulong. Tagapagsanggalang ko ang Panginoon. Buong galak naman akong maghahandog ng pasasalamat sa Panginoong Diyos dahilan sa Kanyang mabuting kaloob. Ang Diyos ang siyang tumutulong at sa akin nagtatanggol. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Siya'y maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari, at namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang inihahasik ng taong maibigin sa kapayapaan. Ano ang pinagmumulan ng iyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumugad sa kalooban ng bawat isa sa inyo ay pawang nagkakalaban-laban? Mayroon kayong pinakamimithi, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan. Dapat sa inyo lamang ito, dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos at humihingi man kayo, wala rin kayong natatanggap sapagkat
masama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang gamitin sa kalayawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Tayo'y tinawag ng Diyos upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumati sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sinumang tumatanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Paano ho natin masasabi na tunay na tayong matuwid at taglay na natin ang dunong ng Diyos? Paano ho natin masasabi ito? Ang ating unang pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan ay nagsasabi sa atin ng mga bagay na taglay ng isang taong matuwid. Na kahit susubukin siya ng mga masasama, ilagay siya sa mga masalimuot na pangyayari sa buhay, maninindigan siya pa rin sa pananalig at pananampalataya sa Diyos. Hindi siya pa rin gagawa ng kasamaan. Sapagkat ano pa ang pagkakaiba ho natin, ika nga, sa mga taong masasama, kung ang kalooban natin ay magiging masama din katulad nila. Kung ang ating ihahasik ay hindi kabutihan, kundi kasamaan. Ano ang pagkakaiba natin sa kanila? Kaya nga, ang tunay na taong matuwid, masasabi ho natin, kahit subukin man siya, kahit makaranas man siya ng karahasan sa kapwa-tao niya, nanatili siyang mabuti sa kanyang kapwa. Hindi magkakaroon ng puot ang kanyang puso sa kanyang kapwa. Bagkus, ang kapayapaan ng Panginoon ay mapapasa kanya at ang kanyang gawa ay magsasalamin ng kabutihan ng Diyos. Sa ating pangalawang pagbasa, sinasaad ni Apostol Santiago na ang taong may taglay ng karunungan ng Diyos ay unang-una maibigin
sa kapayapaan. Maibigin sa kapayapaan. Mahinahon, mapagbigay, mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Hindi natatangi at hindi nagkukunwari. Kung ito ay nagagawa ho natin, kung ito ay nagagawa na ninyo, ibig sabihin, ang dunong ng Diyos ay nasa inyo. Taglay ninyo ang karunungan ng Diyos. Kaya nga ho, kung titingnan ho natin, maging sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. At ito ang hindi nauunawaan ng kanyang mga alagad. Sapagkat para sa kanila, bakit kailangan ka pang magbata ng hirap, Panginoon? Ikaw ay Misaya, Mesiyas na pinadala ng Diyos. May taglay kang kapangyarihan na lipulin ang lahat ng iyong mga kaaway, ang lahat ng mga nang-aapi sa iyo, ang lahat ng mga tao na gumagawa sa iyo ng masama. Pero ang ating Panginoon, hindi niya ipinagkandalakan ang kanyang kapangyarihan. Bagkus, binata niya ang pagdurusa. Binata niya ang kahirapan. Binata niya ang kamatayan sa krus. Sapagkat ito ang magpapakita sa lahat ng tao na taglay niya, unang-una, ang katangian ng isang taong matuwid. Taglay niya ang karunungan ng Diyos. At ito din ang nagsisilbing hamon sa atin, mga kapatid. Kasi sa mga pagkakataon na sinusubok tayo, hindi ho talaga tayo madaling magtimpi. Pag ginawan ho tayo ng masama, talagang ang ating silakbo ay gagawa rin tayo ng masama sa kanila. Ano ako? Di ba? Magpapatalo? Ano ako? Habang buhay na lang ako magpapakumbaba, magpapaalipin, magpapaalipusta. Ganon ang pag-iisip ho natin. Kaya nga ho, ang ating Panginoon, kinuha niya ang bata. Ito ang bata, mahina, walang kalakas-lakas, walang kapangyarihan. Pero taglay nila ang kaharian ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan nila nasasalamin kung ano ang pwede nating maipakita bilang mga taong sadyang nakaugnay lagi sa kalooban ng Diyos. Taglay ang kabutihan, taglay ang dunong at kapayapaan ng Diyos. Harinawa na sa ating pang-araw-araw nating buhay, isipin lagi natin ang mga bagay-bagay na makapagpadala ho sa atin sa kapayapaan. May katuturan din ang bawat pagtitimpi. May katuturan din ang pagmamahal ho natin sa kapayapaan sa kabila ng mga masalimuot nating pinagdadaanan sa buhay. Sa mga tao na gumagawa sa atin ng karahasan, kasamaan, lagi natin silang ipagdasal. Nanawa ang Diyos na mismo ang siyang huhubog sa kanila at magbago sa kanila. Sapagkat hindi ho natin kontrol ang pag-iisip ng tao. Kahit tayo dito, ako dito, nagsasalita, kayo dyan ay nakaupo. Hindi natin alam ang umiikot na chismis tungkol sa atin. Hindi natin alam kung ano ang pinagsasabi ng iba tungkol sa atin. Pero ang tanong, kontrol ba natin yon? Hindi natin kontrol yon. Ang kontrolado natin ay ang ating mga sarili, kung paano natin isa sa buhay ang pag-ibig, kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Kaya't patuloy lang ho tayo na dumulog sa Diyos sa bawat mga pighati, sa bawat mga pasakit na meron tayo sa buhay. Tandaan lagi ho natin, tutulungan tayo ng Diyos. Magtiwala lang ho tayo sa Kanya. Gagawa ang Diyos ng Kanyang sariling pamamaraan upang ipagtanggol tayo, upang hanguin tayo, at ilagay ho tayo sa kabutihan. Amen.
Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay namang uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay namang muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Nananalig sa kabaitan ng Diyos sa mga dumudulog sa Kanya, tayo'y pakumbabang magharap ng ating mga kahilingan para sa lahat ng nangangailangan, at sa bawat panalangin ating itutugon. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga pamayanang Katoliko na hinahamak o pinag-uusig, naway maging bukal ng kanilang lakas ang pag-asa sa gantimpalang walang hanggan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at iba pang pinuno ng simbahan, naway pahalagahan nila ang kababaang loob at ang diwa ng paglilingkod sa pagtupad kay Jesus na siyang lingkod ng lahat. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga katekista at lahat na naglilingkod sa catechetical ministry, naway makita nilang magantimpalaan ng tagumpay ang kanilang mga pagsisikap sa paghubog sa kabataan, alinsunod sa mga turo ni Jesus. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Para sa mga kumakalinga sa mga batang palaboy, may kapansanan at nalulong sa droga, naway masigasig nilang may pagpatuloy ang paglilingkod kay Kristo sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Upang tayong lahat ay matutong makinig sa panagpoy ng kalikasan at sa pagtangis ng lahat ng biktima ng mga trahedya sa kalikasan at hagupit ng pagbabago ng klima, at ng lahat ay matuturing mga laga para sa daigdig na kinalalagyan natin. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Bukal ng lahat ng kasiyahan, dinggin mo kami. Panginoong Jesus, pagkalooban mo kami ng kababaang loob at paglilingkod nang kami maging mga kasangkapan ng iyong pagmamahal sa lahat ng aming mga kapatid, lalo na sa mga nagdurusa. Ikaw na nagpakasakit at patuloy na kumakalinga ng walang hanggan. Amen. Natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo,
inibig mo, tayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan-nawa ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin na may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyong huwag magwakas. Kaya't kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Nagligayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ni Kristo. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Ngin tayo. Habang Ama naming mapagmahal, ang aming tinanggap ngayon ay amin nawang mapakinabangan at ang iyong ipinagkaloob ay magdulot nawa sa amin ng kagalingang pang magpakailanman. Paalala at patalastas sa ating pagunita sa kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina sa Lunes, Setyembre 23, inaanyayahan muling bibisita sa ating himpilan ang kanyang relic. Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa ating healing mass dito sa ating Veritas Chapel, 162 West Avenue, corner EDSA, Paramount Building, Quezon City. Halina at mag-alay ng misa at mag-iisang Veritas Eucharistic Advocate. Tumawag lamang sa 8925-7931, local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at makipag-ugnayan sa Religious Department o hanapin si Binibining Rene Jose o si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo at ipanalangin ang pagpapala ng Diyos. Iligtas nawa kayo ng makapangyarihang Diyos sa lahat ng masama at pagpalain kayo ng bawat mabuting kaloob. Amen. Manuntun nawa kayo sa kanyang mga halimbawa, palaging gumagawa ng tama at mabuti hanggang marating ninyo ang makalangit na gantimpala. Amen. Pagkalooban niya nawa kayo ng lakas para sa mga pagsubok at tulutan kayong maging mahabagin sa mga nagdurusa. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos. Umayo na kabayan ng Diyos, iyaya'y ibahagi. Lubos, suri ng parang lahat bundok, isigaw.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwal ka